Ang paggawa ng kasamaan sa kapwa ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Ang kwentong itatampok natin ngayon, maglalahad ng mga pangyayaring unti-unting haharapin ang mga kasalanang may katapat na kaparusahan at mga aral na tatatak sa isipan at damdamin. Halina at makinig at tunghayan ang katotohanang hindi kayang takasan. Magandang araw. Nagbabalik ang inyong lingkod na si Dakilang Crisanto upang handugan kayo ng magagandang kwento na kapupulutan nyo ng aral. Simulan na natin. Hoy, Mara! JJ, may kailangan ka ba? Tatawagin ba kita kung wala akong kailangan sa'yo? Tangatang mo talagang gaga ka. Ano bang kailangan mo? Laban mo nga tong damit ko at siguraduhin mo maayos ang pagkakalaba mo riyan, ha? Sige, gagawin ko mamaya yan. Tatapusin ko lang ang pagluluto ko. Ay, hindi pwede. Unahin mo munang inuutos ko bago ang lahat. Pero kasi, darating na si Chang mamaya at baka magalit yun sa akin kapag wala pa akong naluluto. Hindi ko na problema yon. Bagal-bagal mo kasing kumilos, kaya natatambakan ka na ng mga gawain. Ako lang naman ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay dito. Kaya hindi ko agad natatapos ng maaga ang mga trabaho ko. Mga ngatwirang ka pa talaga? Hoy, baka nakakalimutan mo ha. Ang mga magulang ko nagpapakain sa'yo. Kapag ako nagsabi kina mami na ibalik ka na lang sa pinanggalingan mo, tsak gagawin nila ang gusto ko. Kaya umayos ka riyan, ha? Alam ko naman yun. Ang akin lang naman. Ay, mga ngatwirang ka na naman. Tumigil ka na, ha? Laban mo na lang ang damit ko dahil susutin ko yan bukas. Oo, sige. Pasensya na. Napabuntong hininga na lamang si Mara at sinunod ang pinag-uutos ng kanyang baklang pinsan na si JJ. Ulilang lubos na ang dalaga, kaya nang kunin siya ng kanyang tiyahin bilang kasambahay ng pamilya nito, agad niya itong sinunggaban. Inakala niya noon na magiging maayos ang buhay niya. Ngunit kalbaryo ang nangyari sa kanyang buhay. Pinagmamalupitan siya ng kanyang kamag-anak, subalit wala siyang magawa, kundi magtiis na lamang. Nang matapos na siya sa paglalaba, dumating na si Tia Soledad at tinawag siya nito. Mara, bakit wala pa tayong pagkain ngayon? Di ba sabi ko kapag pauwi na ako, dapat nakahanda na mga pagkain sa hapagkainan? Chang, pasensya na kayo ah. Inuna ko pa kasing laban ng damit ni JJ eh. At bakit mo naman inunang labhan ang damit ng pinsan mo kaysa sa makakain natin? Susuotin niya raw po kasi bukas ang damit niya eh. Hindi ka ba talaga nag-iisip, Mara? Bakit ba ang bobo-bobo mo? Hanggang ngayon hindi ka pa rin natututo kung alin ang dapat na mas unahin mong gawin. Bakit niyo pa kasi kinuha ang babaeng yan? Alam niyo nang wala siyang pinag-aralan at no read no write pa. Pero JJ, sinunod lang naman kita sa inuutos mo sa akin eh. Aba, talagang sinisisi mo pa ako sa katangahan mo, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ang sabihin mo, natatakot ka lang na mapagalitan ni Mami. Tumahimik na nga kayo. Mara, magluto ka na at ayoko na itong maulit pa, ha? Opo, Chang. Nakayukong nagtungo si Mara sa kusina para ituloy ang kanyang pagluluto. Hindi pa nga siya natatapos doon. Inutusan ulit siya ng kanyang tiyahin na kunin ang mga tuyong damit sa labas ng bahay. Wala siyang reklamo at muli niya itong sinunod. Ilang sandali pa, naamoy nilang lahat na nasusunog na ang kanyang niluluto. Sa galit ni Tia Soledad, binalibag sa kanya ang mainit na kawali at tumama ito sa hita niya. Punyeta ka talaga, Mara. Wala ka na nagawang tama. Pasensya na po kayo sa akin, Chang. Puro ka na lang pasensya, pero paulit-ulit ka pa rin nagkakamali. Kapag hindi mo pa talaga inayos ang trabaho mo, palalayasin na kita rito sa pamamahay namin. Wag naman po, Chang. Wala po ko ibang matutuluyan. Kung ganon, ayusin mo ang trabaho mo. Wisit ka talaga. Binatukan nito ng malakas ang pamangkin at bahagyang itinulak. Habang bumubuhos ang mga luha ni Mara,
Pinagtatawa na naman siya ng kanyang pinsan. Kawawa ka naman, Mara. Alam mo kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Bakit nagagawa mo pa akong pagtawanan kahit na nasaktan na ako? Natutuwa kasi ako kapag umiiyak ka na parang bata. Maayos naman ang pakikitungo ko sa inyo. Pero bakit ganito ang trato mo sa akin, JJ? Talagang tinatanong mo pa yan? Alam mo, sa una pa lang, ayoko na talaga sa'yo dahil bobo ka. Oo na, bobo ko. Inutil at tatanga-tanga. Pero pinsan mo pa rin ako, di ba? Hoy, huwag kang pilingera dyan ha. Kahit kailan, hindi kita tinuring na pinsan ko. Wala akong kamag-anak na kasing gaga mo. Ang sama talaga ng ugali mo. Wala akong pakialam. Umalis ka na nga sa harapan ko. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Mabilis na dumistansya si Mara sa kanyang pinsan at pinunasan na lamang ang kanyang mga luha. Nang matapos siya sa lahat ng mga gawain, nagtungo na siya sa kanyang kwarto upang magpahinga na. Kinabukasan, maaga siyang ginising ni JJ para magpasama sa kanya na magtungo sa mall dahil mamimili ito ng mga gagamitin sa darating na nitong JS Prom. Hoy, kumising ka na nga riyan. Magluto ka na ng makakain natin. Dahil kailangan mo pa ako samahan sa mall. Ha? Bakit mo naman ako isasama? Marami akong bibilin kaya kailangan ko ng tagabitbit ng mga pinamili ko. Sige, mag-aasikaso na ako. Kinusot-kusot ng dalaga ang kanyang mga mata at nag-asikaso na ng kanilang makakain. Habang patungo siya sa kusina, naramdaman niyang pagkirot ng lapnos sa kanyang hita dahil sa tumamang mainit na kawali. Ilang minuto siyang natigil sa paglalakad at nagulat na lang siya sa malakas na pagtulak sa kanya ni JJ. Ano pang tinatayo-tayo mo yan? Kumilos ka na dahil sayang ang oras. Sandali lang. Masakit kasi ang hita ko eh. Sus, nag-inorti ka na naman. Huwag mo nga akong pandaran ng kaartihan mo ha. Hindi ka maganda kaya huwag kang pabebe. Totoong sinasabi ko, JJ. Masakit talaga ang hita ko at nahihirapan ako maglakad. Kapag hindi ka kumilos, tatadyakan talaga kita. Ano? Oo na. Pinilit na lamang ni Mara na makalakad at gawin ang inuutos sa kanya. Hirap man siya sa paghakbang, sumama pa rin siya kay JJ papunta sa mall. Marami itong pinamili, kaya mas kumirot ang sugat niya. Ay, bilisan mo naman ang paglalakad. Mas mabilis pa sa'yo yung pagong eh. JJ, magpahinga naman tayo. Kanina pa kasi kumikirot ang sugat ko eh. Sinisira mo ba talagang araw ko? Kanina pa ako naiinis sa'yo. Nahihirapan na talaga ako sa paglalakad at napapagod na rin. Wala akong pakialam kahit lumawit pa ang dila mo. Bilisan mo na ang paglalakad kung ayaw mong ihulog kita dyan sa escalator. Grabe ka naman sa akin. Sana kahit kunting awa man lang magkaroon ka. Wawa, ang lakas ng loob mo sumagot sa akin ng ganyan ha. Eh kung sampalin ko kaya yung pagmumukha mo. Sama talaga ang ugali mo. Sinusubukan mo talaga ako ha. Humanda ka sa akin. Uubusin ko yung buhok mo. Pinaghahatak ni JJ ang buhok ng kanyang pinsan hanggang sa gumanti na ito sa kanya. Ang pag-aaway nilang yun, nasaksihan ng mga taong namamasyal sa mall. Ilang sandali, napansin ni Mara ang pagtulo ng dugo mula sa sugat niya. Natigil lang ang kanilang pag-aaway nang dumating ang dalawang security guard sa lugar. Tumigil ka na, JJ! Ayoko na makipag-away! Hoy, ka talagang babae ka, ha? Humanda ka pag uwi natin. Dahil sinisiguro ko sa'yo mananagot ka sa ginawa mo sa akin. Hindi naman ako gaganti kung hindi ikaw ang unang nanakit sa akin, eh. Nakikiusap ako. Huwag mo lang sabihin to kay Chang. Ang kapal mo talaga? Pagkatapos mo akong kalmutin sa mukha, makikiusap ka sa akin? Humanda ka kay Mami dahil mayayari ka na naman sa kanya. Huwag naman, JJ. Maawa ka sa akin. Paulit-ulit na nagmakaawa si Mara sa kanyang pinsan. Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Kaya sa kanilang pag-uwi, nagulat si Tia Soledad nang makita ang mukha ng kanyang anak.
Diyos ko, ano nangyari sa mukha mo, JJ? Mami, sinaktan at pinaya po ako sa mall ni Mara. Chang, siya po ang unang nanakit sa akin. Tumahimik ka! Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Wisit ka talagang babae ka? Chang, maniwala kay sa akin. Hindi ko naman talaga sinasadyang saktan si JJ. Sinungaling ka! Naiingit ka kasi sa mga pinamili ko sa mall kaya sinaktan mo ko. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo sa anak ko, Mara. Mula ngayon at hanggang bukas, hindi ka kakain at iinom ng tubig. Tia Soledad, wag naman po. Nakikiusap ako, patawarin niyo na ako sa pananakit ko kay JJ. Hindi birong ginawa mong pananakit sa akin, Mara. Kaya manginginig ka sa gutom ngayon. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo naman tong gawin sa akin. Humagulgol sa pag-iyak si Mara. Ngunit walang nakikinig sa basag niyang boses. Isang araw siyang hindi pinakain ng kanyang tiyahin at patuloy na inalipusta ng pinsan niya. Nangihina na ang katawan ng dalaga at namamaga pa ang kanang hita niya dahil sa naimpeksyon niyang sugat. Hoy, Mara, bakit parang wala ka naririnig, ha? Kanina ka pa inuutosan ni Mami na pumunta sa palengke at mamili ka raw ng mga lulutuin ngayon. Masama ang pakiramdam ko kaya hindi ko kayang maglakad. Babangon ka ba dyan o bubuhusan kita ng mainit na tubig? JJ, maawa ka naman sa akin, no? Hindi pa ako kumakain at may sakit pa ako. Sana hayaan niyo ako makapagpahinga man lang. Ay, di pwede. Masyado ko lang nag-i-inortir yan eh. Bumangon ka na bago pa kita sabunutan dyan. Ayoko. Aba talagang makikipagmatigasan ka pa, ha? Tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo. Nagtungo si JJ sa kusina at kinuha nito ang heater na may lamang mainit na tubig. Walang pag-aalinlangan niya itong ibinuho sa nangihinang katawan ng kanyang pinsan. Umalingaw-ngaw naman ang malakas na sigaw ni Mara dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Aray! Ano, masakit ba? Mas malala pang sasapitin mo kapag hindi ka pa sumunod sa akin. Napakahayop mo talagang bakla ka. Ang sama mo. Masama na kung masama. Wala akong pakialam. Siguro naman magtatanda ka na ngayon. Tandaan mo, may araw ka rin. Nanginginig sa galit ang katawan ni Mara ng sandaling yun. Puot at galit na ang nararamdaman niya sa kanyang pinsan. Sa mga sumunod pang mga araw, naisipan na ng dalaga na lumayas na sa bahay ng kanyang tiyahin. Nangihina man siya, pinilit niyang makaalis doon. Wala siyang alam na maaari niyang puntahan, subalit sa tingin niya, mas magiging ligtas siya sa kalsada kaysa makasamang mag-inang umaalipusta sa kanya. Sa kanyang paglalakad sa kalsada, bigla na lamang siyang nawala ng malay. Mabuti na lang, nakita siya ng dalawang matandang mag-asawa na namumulot ng basura. Dinala siya sa tahanan ng mga ito. Iha, kumusta na ang pakiramdam mo? Nasaan po ako? Narito ka sa bahay namin ng asawa ko. Ako nga pala si Lola Kuring at siya naman ang asawa kong si Ignacio. Iha, matanong ko lang, ano bang nangyari sa'yo? Bakit may mga lapnos ka sa katawan? Sinasaktan po kasi ako ng pinsan ko at ng tiyahin ko. Hindi ko na po kaya ang pananakit nila sa akin. Kaya lumayas na po ako sa bahay nila. Sila ba ang may gawa ng mga lapnos sa katawan mo? Opo. Abay, napakawalang puso naman ng taong yon. Hindi tama ang ginawa nilang pananakit sa'yo. Dapat sa kanila, binibigyan ng parusa. Kinasusuklaman ko po ang pinsan kong bakla dahil palagi niya akong inaalipusta. Sinasaktan kapag may pagkakamali ako. Gusto ko pong gumanti sa kanya. Ang kaso, paano? Wala naman po akong kakayahan na gawin yun. Gusto mo ba talagang makaganti sa kanya? Opo. Sagad sa butong galit ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, dahil tutulungan kita.
Kami na ang bahala sa pinsan mo na yon. O, ano po ang ibig niyang sabihin? Iha, pareho kaming manggagaway ng aking asawa. Pero nagbibigay lang naman kami ng sumpa sa mga taong mapang-abuso. Manggagaway? Ano po yun? Isang uri ng mangkukulam na isa sa mga tinuturing na malakas na karunungan sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Kung talagang desidido ka makaganti sa pinsan mo, kailangan namin ng tulong mo para mabigyan namin siya ng sumpa. Ano naman po ang may tutulong ko sa inyo? Mamaya pagsapit ng hating gabi, sisimulan naming mag-asawa ang pagdarasal at pagsasagawa ng orasyon. Habang binibigkas namin ang mga makapangyarihang salita, sasambitin mo naman ang buong pangalan ng iyong pinsan. Magagawa namin siyang kulamin sa pamamagitan lamang ng pagbulong sa hangin. Pero iya, bago namin isagawa ang pangungulam sa pinsan mo, tiyakin mong buo ang loob mo. Kapag naibigay na natin ang sumpa sa kanya, hindi na ito mababawi pa. Wala pong araw na hindi niya ako sinaktan. Kaya hindi ako magdadalawang isip na bigyan siya ng sakit na magpapahirap sa kanya. Natahimik ang dalawang matandang mag-asawa nang makita nila ang bakas ng galit ng dalaga. Ramdam nila ang puot na bumabalot sa pagkatao nito. Kaya nang sumapit ang hating gabi, matagumpay nilang naisagawa ang pangungulam sa pinsan ni Mara. Sa oras na yun, nagambala ang mahimbing na pagtulog ni JJ. Bigla na lang itong nahirapan sa paghinga. Pakiramdam niya, may taong sumasakal sa kanya. Nang unti-unti na siyang nawawala ng hininga, narinig niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang ina. At sa kanyang pagising, naramdaman niya ang paghapdi ng balat niya. Laking gulat nito nang makita ang ilang kalmot sa kanyang leeg. JJ, gumising ka nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Mami, mukhang binangungot po yata ako. Saka, bakit parang ang hapdi yata ng leg ko? Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mo kalmot sa leeg? Ho? Paano nagkaroon ako ng mga kalmot sa leeg? Abay, malay ko sa'yo. Ano ba kasi mga pinaggagawa mo? Ay, na-stress na nga ako sa mga gawaing bahay dito. Pag-iisipin mo pa ako sa nangyari sa'yo. Kasalanan ni Mara kung bakit tayo nahihirapan ngayon. Kung hindi mo siya binuhusan ng mainit na tubig, baka hanggang ngayon nandito pa siya. Paano ko maaasikaso ang lahat ng gawaing bahay dito kung wala nang pinsan mo? Hindi mag-hire na lang kayo ng bagong kasambahay natin. Nag-iisip ka ba? Kaya nga ang bobo mong pinsan ang kinuha ko para makatipid ako sa kukunin kong kasambahay eh. Tapos maghahanapin mo pa ako ng kapalit niya na siguradong kailangan natin bayaran? Masyado naman kayong kuripot, Mami. Hindi ako kuripot, no? Sige, kukuha ako ng kasambahay. Basta tumigil ka na sa kakashopping mo sa mall at pag-order ng mga parcel. Ayoko nga. O, tignan mo. Ewan ko sa'yo. Naramdaman ng mag-ina ang bigat ng kanilang pamumuhay magmula nang umalis sa kanila si Mara. Ngunit hindi inaasahan na muling magkikita si JJ at ang pinsan nito na kasama ng dalawang matandang mag-asawa na namumulot ng mga basura. Sandali nga. Ikaw ba yan, Mara? Ano nangyayari sa'yo? Bakit namumulot ka na ng mga basura kasama ng mga ito? Wala ka nang pakialam kung ano man ang ginagawa ko. Malaya na ako ngayon sa maalipos lang katulad mo. Ang tapang mo na sumagot sa akin ngayon ah. Akala mo naman may maipagmamalaki ka na? Namumulot ka nga lang ng basura. Pero sa bagay, no read no write ka nga pala. Walang mangyayari sa buhay mo dahil bobo at tatanga-tanga ka. Hoy, bata ka. Hindi ko na nagugustuhan ang tapas ng dila mo. Masyado kang mapang-alipusta sa ibang tao. Sino ka naman mabaho matanda ka? Kami ng asawa ko ang tumulong sa pinsan mong inapi at inabuso mo. Humanda ka dahil darating na ang paghihirap mo. Magkakaroon ka ng sakit na walang lunas. Gagapang ka gamit ang mga kamay mo habang umiiyak
at sumisigaw dahil sa matinding sakit. Ano pinagsasabi mo, matanda ka? Mga panira kayo ng araw ko, mga buwisit! Nakaramdam ng takot ang bakla sa sinabi na yon sa kanya ng matanda. Kaya pinili niya na lamang na umalis sa harapan ng mga ito. Sa muling pagsapit ng gabi, nakaramdam siya ng matinding panlalamig sa katawan. Kasunod nun, ang matinding pagkirot ng kanyang tiyan. Ngunit nawala naman agad ito nang inuman niya ng gamot. Inakala niya na tapos na ang sakit na dinaranas niya. Subalit, nagkaroon ulit siya ng masamang panaginip. Mabilis siyang tumatakbo habang hinahabol ng mababangis na hayop sa kagubatan. Sinubukan niyang itaboy ang mga ito. Ang kaso, inatake siya. Nang dahil sa takot niya, napasigaw siya at nang magising, nakita niya ang malaking kagat sa kanyang braso. Bakit ka ba sumisigaw, JJ? Nagising tuloy ako sa pagtulog ko. Mami, hindi ko na maintindihan ano nangyayari sa akin. Nanaginip lang ako kanina na may mabangis na hayop na kumagat sa akin at pagising ko, ito na! May sugat na naman ako! Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ay nako! Hindi ko rin alam, Mami. Nahihirapan na ako makatulog. Ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Kung ganon, paano na ako? Subukan mo magdasal sa simbahan at humingi ka ng tulong sa Diyos. Walang maisip na ibang paraan ng mag-ina kung papaano alamin ang mga nangyayaring kababalaghan. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni JJ ang biglang pangingitim ng kanyang balat, pamamaga ng mga daliri at ng kabilang mata. Ramdam niya rin ang matinding pagod at pananakit ng buong katawan. Sinubukan na nilang magpatingin sa doktor, subalit walang nakitang problema sa kanya. Mami, ikuha mo naman ako ng tubig na maiinom. Ay, hindi ka ba titigil sa kakainom ng tubig? Halos kada minuto umiinom ka. Bakit hindi ka kumain para magkalaman naman ng sikmura mo? Wala po akong ganang kumain. Ang gusto ko lang uminom ng tubig dahil nawawak ko. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa'yo. Mami, pakiramdam ko, palagi may mga matang nagmamasid sa akin. Nararamdaman kong pagtayo ng mga balahibo ko. Panlalamig ng mga palad at panginginig ng katawan. Huwag ka mag-alala dahil maghahanap ako ng taong titingin sa kalagayan mo. Yung kayang tukuyin ang karamdaman mo. Ang paghihirap na yun ni JJ ay nadagdagan pa. Unti-unting nanghina ang kanyang mga buto hanggang sa mahirapan na siyang makatayo na naging dahilan ng kanyang pagkalumpo. Nang araw na magtutungo sila ng kanyang ina patungo sa manggagamot, muli silang pinagtagpo ni Mara. Nakita nila itong may tulak-tulak na kariton sa kalsada. Naging mainit ang tensyon sa pagitan nila dahil nagliliyab sa galit ang kanilang mga mata nang magkatitigan ang mga ito. Ikaw na naman buwisit ka? Sirang-sira na nga ang araw ko, nakita pa kitang impacta ka. Hanggang ngayon masama pa rin pala ang ugali mo. Masama ang ugali ko sa mga bobong katulad mo. Bobo man ako, pero hindi ako kasing sama mo. Tingnan mo nga nangyayari sa'yo. Mukhang kinakalma ka na yata. Kawawa ka naman. Hoy Mara, itiko mo yung bibig mo ha kung wala ka magandang sasabihin sa pinsan mo. Sa totoo lang, mas masama ang ugali mo kaysa sa anak ko. Tignan mo nga, wala ka man lang utang na loob sa pagkupkup ko sa'yo. Utang na loob? Bakit? Tinrato niyo ba akong tao? Hindi, di ba? Pinatira niyo ako sa bahay niyo para gawing alipin at alipustahin ang pagkatao ko. Wala kayong mabuting bagay na nagawa sa akin. Anong wala? Binigyan ka namin na matutulugan mo, pagkain at mga damit na masusuot mo. Tapos magsasalita ka ng ganyan sa amin ni Mami? Tulugan na parang bodega. Pagkain na panis at tira-tira niyong mag-ina. Damit na parang basahan. Ginawa niyo akong parang gutom na aso na pakakainin niyo lang kapag may maayos akong nagawa para sa inyo. Sa mga nararanasan mong hirap ngayon, nararapat lang sa yung bakla ka.
Magdusa ka sa matinding sakit. Hayop ka talaga. Umalis ka na nga sa harapan ko. Umiinit tuloy ang bumbunan ko sa'yo. Hindi mo ko kailangang utusan. Dahil aalis talaga ako sa harapan mo. Sana sa susunod na pagkikita natin, wala ka ng mga paningin nang sa ganon, hindi mo na ako makita. Ngumiti ng mapait si Mara bago ito umalis sa harapan ni JJ. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng kakaibang saya nang makitang naghihirap na sa matinding karamdaman ang kanyang pinsan. Sa pag-uwi niya sa bahay ng mag-asawang matanda, inalok agad siya ng mga ito ng pagkain. Sa puntong yun, naramdaman niya ang tunay na pagmamalasakit sa kanya. Mara, kumain na tayo habang mainit-init pa ang kanin. Tingnan mo, nagluto ako ng paborito mong laing. Maraming salamat po, Lola Kuring. Ngayon na lang ulit ako makakatikim ng ganito. Maupo ka na, Mara, at sinandukan ka na rin namin ng pagkain sa plato. Alam nyo, nagpapasalamat po talaga ako sa inyo dahil hindi niyo lang ako tinulungan. Tinuring niyo pa akong kapamilya niyo. Wala kaming anak ni Lolo Ignacio mo, kaya ikaw na lang ang magiging anak namin. Mula ngayon, isang pamilya na tayo. Salamat po talaga sa inyo. Nga pala, nakita ko ang pinsan ko. Mukhang mas naghihirap na siya sa karamdaman niya. Matanong ko lang ho, ano po bang susunod na mangyayari sa kanya? Kamatayan na ang susunod na mangyayari sa kanya, Mara. Kamatayan? Oh, bakit? Bakit parang bigla ka yatang nalungkot? Hindi ka ba masaya na nakaganti ka na sa kanya? Hindi naman po sa ganun. Nakukonsensya ka ba sa ginawa natin sa kanya? Hindi po, Lola Kuring. Hindi lang ako makapaniwala na aabot sa ganito ang lahat. Pero sa tingin ko, nararapat lang sa sakit ang nararamdaman niya ngayon. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa iyo, Mara. Hindi katanggap-tanggap ang pananakit ng pinsan mo. Nararapat lang talagang wakasan ang buhay niya. Tama kayo, Lola Kuring. Tuluyan na ngang hindi umiral ang konsensya sa kaisipan ni Mara at sa tuwing naaalala niya ang pananakit sa kanyang pinsan, mas tumitindi pa ang galit niya. Samantala, ilang doktor at albularyo na ang tumingin sa karamdaman ni JJ, ngunit hindi siya napagaling ng mga ito. Isang buwan na siyang nakaratay sa ospital at umaasa na gagaling pa siya. May isang manggagamot ang nagsabi sa kanila na may taong nangungulam sa kanya at ang maaari na lang nilang gawin, humingi ng kapatawaran para nang sa ganun, mabawi ang sumpa. Subalit patuloy niyang pinairal ang masama niyang ugali. Mami, nahihirapan na po ako. Alam ko yon, pero anong gagawin ko? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na humingi ka na lang ng tawad kay Mara dahil siya lang naman ang alam kong makakagawa nito sa'yo. Pwede ba? Huwag niyo na ipilit sa akin ang bagay na yan. Kahit mamatay ako, hindi ako hihingi ng tawad sa bobo na yon. Mas gugustuhin mo pa talaga mamatay at iwan ako kaysa ibaba ang pride mo? JJ naman, kapag nawala ka, paano na ako? Pinagpalit na nga tayo sa iba ng ama mo tapos iiwan mo rin ako. Anak, makinig ka naman sa akin. Humingi ka na ng tawad sa pinsan mo. Hindi ko nga gagawin yan, Mami. Bakit ba ang kulit nyo? Dahil ayokong mamatay ka. Ang kaso, mas gusto mo pang iwan ako. Kapag humingi ako ng tawad sa babaeng yun, iisipin niyang talunan ako at kawawa. Mamalitin niya rin ang kakayahan ko. At ayokong isipin niyang mahina ako. Bakit ba ayaw mong tanggapin na wala ka nang magagawa kundi humingi lang ng kapatawaran kay Mara? Kung hindi niyo ako nauunawaan, Mami, umalis na lang kayo at hayaan niyo na lang ako. Galit na iniwas ni JJ ang tingin sa kanyang magulang at pinahid ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Patuloy siyang nagmatigas.
Subalit lingid sa kaalaman niya na nagtungo ang kanyang ina sa panibagong bahay na tinutuluyan ni Mara. Si Soledad na lamang ang hihingi ng kapatawaran sa lahat ng ginawa ng anak sa pamangkin niyang inalipusta nila. Anong ginagawa niyo rito, Chang? Mara, naparito ko para humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin sa iyo ni JJ. Alam kong ikaw ang nagpataw ng sumpa sa kanya. Ano bang sinasabi niyo? Wala akong alam sa nangyayari kay JJ. Huwag mo nang itanggi. Dahil ikaw lang naman ang may matinding galit sa anak ko dahil sa ginawa niya sa'yo. Alam kong mali ang mga nagawa namin. Kaya narito ako para humingi na ng kapatawaran. At nakikiusap ako. Bawiin mo na ang sumpa sa kanya. Umalis na kayo. Dahil wala akong magagawa para pagalingin ang anak nyo. Wala akong kinalaman sa nangyayari sa kanya. At kahit humingi pa kayo ng kapatawaran sa akin, hindi ko tatanggapin. Masyadong malalim ang sugat na natamo ko sa pananakit sa akin ni JJ. Napakatigas din pala ng puso mo. Binaba ko na nga ang pride ko para lang mapatawad mong anak ko. Tapos itataboy mo lang ako. Umalis na kayo rito. At ayoko nang makita pa kayo. Pinagsarahan ng pinto ni Mara ang kanyang tiyahin. Pinanindigan ng galit sa puso niya at sinabi sa sarili na kailanman hindi niya magagawang patawarin ang kanyang pinsan. Sa pagbalik naman ni Soledad sa kanyang anak, napansin nito ang malungkot niyang mukha. Oh, ano nangyari sa inyo? Bakit namumugto ang mga mata ninyo? Sinubukan kong humingi ng kapatawaran sa pinsan mo. Ngunit tinaboy niya lamang ako. Itinatanggi niya rin na siyang nagpataw ng sumpa sa iyo. Mami naman, bakit niyo ginawa ang bagay na yon? Hindi niyo na naisip ang kahiyan nating dalawa. Wala tayong ginawang masama kay Mara. Kaya walang dahilan para humingi tayo ng kapatawaran sa kanya. Tumigil ka na nga. Alam mo, sa totoo lang, kasalanan mo talaga kung bakit tayo minala sa buhay at kung bakit ka nagkaganyan. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa pinsan mo. Pero ikaw, pilit mo pa rin ginigiit na wala kang ginawa sa kanya. Sige, kung gusto mo talaga mamatay, bahala ka na sa buhay mo. Pati ba naman kayo magagalit din sa akin? Oo, dahil hindi ka naman nakikinig sa akin. Mamamatay ka na nga lang, nagmamatigas ka pa. Pagod na ako, JJ. Kaya sana tulungan mo naman ako. Bumuho sa mga luha ng ginang sa harapan ng kanyang anak. Nang sandaling yun, ramdam na nila ang bigat na kanilang daladala. Ang karamdaman naman ni JJ, mas naging kalabisan na. Nagkaroon siya ng sakit sa bato at unti-unti nang nawawala ang kanyang mga paningin. Ngunit ang galit sa puso ni Mara, hindi pa rin nawawala. Kanina pa yata kita nakikitang tahimik. May problema ka ba? May iniisip lang po ako. Iniisip mo ba ang pinsan mo? Kumusta na ang nararamdaman mo ngayon? Galit pa rin po ako sa kanya. Pero minsan, tinatanong kong sarili ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Naguguluhan na po ako, Lola Kuring. Mara, hindi ka dapat maguluhan dahil hindi naman nagsisi ang pinsan mo sa mga maling ginawa niya. Hindi siya nararapat sa kapatawaran mo. Tama kayo. Bakit ko nga ba siya patatawarin kung hindi naman siya nagsisi sa mga ginawa niya sa akin? Kuyom ang kamao ng dalaga habang sinasabi yun. Nakakaramdaman siya ng awa sa kanyang pinsan na naig pa rin ang galit niya. Isang buwan nang naghihirap sa karamdaman si JJ at bago'y tutuluyang malagutan ng hininga, nagawa niya pang humingi ng kapatawaran kay Mara. Mami? Bakit? May kailangan ka ba? Nahihirapan po akong huminga. Sandali, tatawagin ko ang doktor. Huwag na po, Mami. Sa tingin ko,
hindi na rin ako magtatagal. Ano ka ba? Huwag mo nga yung sabihin. Lumaban ka, anak. Hindi ko na kaya, Mami. Pero gusto kong sabihin niyo kay Mara na pinagsisisihan ko na ang ginawa ko sa kanya. Sana mapatawad niya ako kahit na nasa kabilang buhay na ako. Anak, tibayan mo pa ang loob mo. Nakikiusap ako. Huwag mo akong iiwan. Tama kayo, kasalanan kong lahat. Kaya nararapat lang akong mamatay. Maraming salamat sa inyo, Mami. Hindi niyo ako sinukuan hanggang sa natitira kong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Dahan-dahan nang ipinikit ni JJ ang kanyang mga mata at tinanggap na lamang niya ang kanyang kamatayan. Nang maiburol naman siya sa kanilang bahay, hindi inaasahan ng kanyang ina ang pagdating ni Mara. Masaya ka na ba ngayon? Wala na ang anak ko. Siguro naman, nakaganti ka na sa kanya. Kung ano man po ang nangyari sa kanya, kasalanan niya yun, Chang. Hinintay ko siyang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa akin. Ang kaso, mas pinili niyang mamatay. Pero nagawa niyang humingi ng tawad sa iyo bago siya mamatay. Nagsisi ang anak ko sa ginawa niya sa iyo, Mara. Sana naman, patawarin mo siya. Sa ngayon, hindi ko pa talaga kayang patawarin ang anak niyo. Pero ipagdarasal ko ang kaluluwa niya. Naunawaan kita. Sana, mapatawad mo rin ako sa mga ginawa ko sa iyo. Kahit papano, nagpapasalamat pa rin ako sa pagkupkup niyo sa akin, Chang. Balang araw, magagawa ko ring magpatawad. Mag-iingat na lang kayo. Matapos sabihin niyo ni Mara, agad itong umalis sa burol ng kanyang pinsan. Naglakad siya habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Ang pagpapatawad, hindi madaling proseso, sapagkat kaakibat nito ang masakit na alaala, sugat ang damdamin, at mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isipan. Kinakailangan nito ang panahon, lakas ng loob, at pag-unawa. Hindi upang kalimutan ang nangyari, kundi upang palayain ang sarili mula sa bigat ng galit at puot. Wakas.